Alam naman nga ninyo mga idol na isa nga sa mga naging rason ng maagang pagkakalaglag ng Houston Rockets last season dahil sa pagtatamo ng injury ng majority sa kanilang mga key player. Hindi rin naman mahina o malamya ang kanilang lineup, sadyang minalas lamang sila dahil simula umpisa ng season hanggang pumasok ang playoffs, sunod-sunod nga ang injury ng kanilang mga players. Kaya sa pagpasok ng Rockets sa bagong season, sisiguraduhin nga ng team na mas magiging maayos ang kanilang kalagayan sa lineup. In fact, maliban sa pagkuha nila sa mga bagong player, healthy na rin naman finally ang kanilang mga malalaro, especially ang mga starter na bubuuhin ni na Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Alperen Sengun at si Steven Adams. Matapos ngang maging out for the season sina VanVleet at Adams last year kasunod ng injury, tuluyan na rin naman nga silang magbabalik at makakapaglaro na muli. Habang pagdating kay Kevin Durant, maayos na nga ang kalagayan ng paa nito at tuhod na nadali sa first round. Kaya mas magiging ready ngayon ang Houston Rockets. Samantala, may ilang mga fans ng Los Angeles Lakers ang natuwa nang hindi na bumalik pa si LeBron James sa kanilang lineup ngayong off-season dahil kesyo makakapag-focus na nga daw ang kanilang team sa pagkuha ng mga future draft pick at magkampiyon. Pero imbes na makatulong sa Lakers ang pagkawala ni LeBron James, mukhang mas malaki nga ang negatibong epekto nito agad sa kanilang team. Alam naman nga ninyo na sa pag-alis ni LeBron, nagkaroon ng malaking cap space ang Lakers na siyang ginamit nila sa pag-sign ng napakaraming bagong player sa market. Subalit kasabay ng kanyang pagkawala, mas humina nga ang kanilang lineup since nawala na sila ng itinuturing na floor general at leader ng team last year. Kaya mas lalong lalaki ang responsibilidad ngayon ni Luka Doncic sa team. Hindi lang naman scoring ang dapat pagtuon ng pansin ni Luka, bagkus kailangan nga niyang i-involve ang kanyang mga kakampi sa opensa. Kailangan maging vocal sa loob ng locker room. Bagamat mas bumata ang lineup sa pagkawala mga veterano, kukulangin rin naman sila sa mga player na merong experience at kayang gumalaw sa clutch na siyang posibleng maging dahilan ng pagbagsak nila. At higit sa lahat, damang-dama ng Lakers ang pagbaba ng kanilang mga fans o fan base at marketing. Alam naman nga ninyo, si LeBron ang may pinakamalaking fan base sa buong NBA, kaya tiyak ngang bababa ang kanilang jersey sales, TV ratings at maging overall hype ng kanilang kupunan sa liga. Sa kabilang banda, katulad ng napag-usapan natin, itinigil muna nga pansamantala ng NBA ang trade ni Kawhi Leonard papunta sa Toronto Raptors since hindi pa nga natatapos ang investigasyon patungkol sa hinihinalang paglabag nito sa isa sa kanilang mga rules kasunod ng pagkakaroon ni Kawhi sa Clippers ng under the table agreement. Itutuloy na lang naman nga daw ng liga ang nasabing trade kapag natapos na at nakakuha sila ng konklusyon sa ginawang investigasyon. At ayon sa ilang mga analyst, kung sakaling mapatunayan, sigurado nga pong papatawan ng NBA ang Clippers ng parusa at posible ito ngang umabot sa 4 hanggang sa 5 future first round pick ang tanggalin sa kanilang kupunan. At malaki nga for sure ang epekto nito.